from now ba yun, o bago. So, date ang kailangan mo nagbenta. Tama, yung pinakahuli, no, kung paano yung logic na, yung pinakahuling date, latest date, doon sa corpus ng data na nakuha mo ngayon, yun yung isi-save mo, yung sa file, parang reference mo yun. Is next time na mag-run yung pipeline mo, yung data yung gagamitin mo dun sa now, yung query parang ganun, yung logic. Yan. Problema lang natin yung net. Wala tayong database. So, file lang yung aguin natin ngayon. Oo, dumisama kasi ang idea, pwedeng yung RSS na ginawa ko, doon may domain folder, no? Doon ako magdadump. Tapos ikaw, magdadump ka rin doon sa same folder, no? Kasi it doesn't matter yung source. Pwedeng tayong dalawa nagdadump doon sa same domain folder. Tapos, pipick upin na lang yan yung another class para ipasa kayo yung CC. Basta same dapat tayong pinagdadarapan ng applicants. So, yung push, pagka specific na, kailangan mo ng, hindi na ganun yung gagawin mo. Kasi ideally, ang yung concept na yun, para lang naman sa file sharing across task. Multiple yung task natin. Paano lang ma-share siya? Pero yung specific na, kung dahil yung staging, ang ginawa ko, gumamit ako ng file uploader. Kasi file uploader, papasok ko lang sa kanya kung saan bakit. And then yung source path, yung path sa local, and then saan siya mapupunta sa S3. So ito na yun feed, staging, tapos ang ginawa kong, meron tayong ang tawag dito, tawag macro ang tawag. Function siya. Wherein tatanggap siya ng parameter. Ang parameter na pinasa ko yung RSS URL. Ito yun nandun sa dump parameter sabi. So RSS URL, extract mo yung domain part lang ng URL. So yun, feed staging yung domain ng URL ko. Tapos yung pangalan ng path. So ito yung isang sample paano mo siya i-upload. Ngayon, kung gusto mo siyang manualin, pwede rin naman. Sample din ako kasi yung mga task natin na S3 kaya pa yan, yung kailangan gawin yun. Upload something. Ito. Ito, kasi dito yung ito. Kung gusto mo hindi siya padaanin sa dog spread, yan. Yung sa code mismo, yan. Kagaya nito. Ito, hindi mo na kailangan gawin. Actually, pero dati parang ginagawa ko pa siya. Yun. So, inherent na siya dun sa action natin. So, may S3 ganit na yan. Upload mo na. Pwede yan. Manual. Yung original. Ito, bigyan tayo example. So, ganda yung sa atin. Sa runs.
So yung mga run mo, pupunta sa runs. Napansin mo yun, ha? So under runs yung gagawin mo ng dito. Tapos may run na dito. Okay. So ito yung original ko na RSS. Yan. Susunod ko yan. Tapos yung pinars ko yan, nagkuha rin ako ng file. Yung pinormat ko na sa napag-area natin ng schema, yung file ako. Yan, gano'n. Every step of the way, may file ka. Hindi naman necessary, pero make sure na may file ka para in case na nagka-onsehan. May issue, madaling sabi. Nagkaroon lang ng issue, madali ka makapag-investigate. Oo, in between na save din mo na kailangan na partition. Pero yung ilalagay mo dito sa feeds natin, staging, yun, kailangan ng partition. Huwag mo siyang hayaan na sobrang laki yung mga stock. Kasi bakit tumagal yung processing, o kaya baka magkaroon tayo ng memory issue. Sige, go. Oo. So, ito. Yan. Yan. Yung collection, kasi, hindi. Ang collection date, pwedeng yung time na nag-execute yung tag mo. Pwedeng yun yung collection date. So, merong logical date yung merong logical date yan. Ito. Matik yan. Nandun yan sa action file. PY. Pwedeng ito na yan. So, yan yung date na nag-run yung data pa. So, pwedeng yung collection date. Kasi ang gagawin natin, apart from, syempre, yung collector, reference mo. Pero, saka yung mga, gusto natin hanapin yung mga articles na na-cover ng date na to, makikita natin gamit sa collection din. Kung kailan natin siya ginawa. Ayun lang, okay, good. Sige. Okay. Sige. Ayos. Kasi balitaan mo ako pag okay. Sabay natin na-deploy. Kasi mga gusto ko rin na-deploy. Pero kailangan na na-deploy ng airflow. Sige. Balitaan mo na lang ang wait. Okay. Gawin mo dito, gawin mo. Bakit? Ano,